Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Libra. We have travel. Wow, Libra. Meron kayong pupuntahan, papasyalan, mga ganon, ano? Pwede rin na yung travel na to, kasi maliit lang, no, yung ano, yung bag na to. So, maaaring, ano lang ito, parang ano siya, biglaan na pagbiyahe, no? So, maaaring hindi naman kayo magtatagal sa kung saan kayo pupunta. Yung parang nagkaayaan lang, yung ganon, ano? Yung biglaan lang. Or pa pwedeng ano to, siguro meron lang kayong attend ng seminar, convention, mga ganon, ano? Pwede rin na, kasi kunyari, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, no? At ang pinaka-boss ninyo hindi hindi makakapunta. So maaring ikaw yung ipapadala, no? Bilang kanyang representative. So pwedeng gano'n. Ang feeling ko dito biglaan, no? Yung bang ano, pwede rin na tara, sige, travel tayo, no? Yung parang gano'n lang. So, good luck sa iyo and mag-iingat kayo. So, we have loyal friend. Wow. A wise and supportive person. Napakaganda. Kasi kung ganito ang inyong kaibigan, 'di ba? Matalino na, magaling na, intelligent na, tapos very supportive pa sa kung ano man ang um, mga ginagawa mo or mga gagawin mo, hindi ba? You are very lucky. So, pwedeng meron kayong ganong kaibigan and you are going to deal with that person. Sa ngayon, maybe that person is going to play a very significant role sa buhay mo around this time, mga ganon. Or pwede rin na makakakilala ka ngayon, no, ng isang very loyal friend. No? Maybe you are making new friends and one of those baka magiging isang loyal na friend mo. So good luck. We also have eccentric person. Pwedeng si loyal friend is an eccentric person or pwede rin na kayo rin ito, Libra, no? Maaring sometimes may pagka-eccentric din kayo. Uh, si eccentric person, ano to very very unique, no? Very unique ang kanyang personalidad. Ito yung tipong minsan masasabi natin na ito yung taong merong parang sometimes masasabi natin meron siyang sariling mundo, no? Kasi ano siya, kakaiba, no? Kakaiba yung takbo ng isip niya, 'di ba? Special, no? Special siya mag-isip, yung ganon. At pero ano siya, no? Very matalino, no, matalino siya. So siguro sa sobrang talino niya, 'di ba? Parang iba yung perspective niya. Masasabi natin napaka taas, no, ng ano niya. Lagi siyang nakatingin sa yung mga pagtingin niya sa mga bagay-bagay always on a higher perspective, kumbaga, no? So as in ano siya, um, parang sobrang talino, ganon, no? Yun ang napipick up ko dito sa kanya. So, we also have cleanse, clear space for positive energy. Wow. So, maybe you are going to cleanse your physical space, no? Yung bahay mo, yung kwarto mo, lahat, no, ng parte ng bahay mo, maaaring you are going to to yung dwelling place, no, in general, maaaring magki-cleansing ka. Hindi lang yung pagki-cleanse na yung magdi-declutter ka, magliligpit, ganon, aalis ng mga kalat, ng mga ganon. Hindi lang yon, but energetically, maaari ng iba sa inyo is going to cleanse your space. Siguro ang iba sa inyo talagang siguro nag-smudging kayo, nagpa-practice kayo ng ganyan. So this is the best time for you to do that as well. Yung smudging, yung nagpapausok, no? Yung nagki-cleanse kayo, yung iniikot ninyo yung bahay, ninyo all four corners ng bahay ninyo, at saka
yung lahat, no, yung mga gamit, yung ano, yung pinapausukan, um, yung gumagamit ng mga herbs, pupuwedeng gumagamit kayo ng ah, cedar, gumagamit kayo ng white sage, no? Ako, example ko lang yun kasi yun ang mga ginagamit ko. Cedar, white sage, gumagamit din ako ng palo santo, paminsan-minsan. When I'm called to, gumagamit din ako ng lavender flowers, at saka frankincense din, pwede ninyong gamitin yan kung meron kayo. At saka myrrh, no? Kadalasan, myrrh ang ginagamit ko. Yung pure na myrrh. Oo, on certain days, no, yun ang ginagamit ko. Mira. Kasi, yung pang-cleanse talaga siya ng ano. Tsaka white sage, no? Those are one of the most powerful, herbs na magagamit ninyo para sa pagki-cleansing ng inyong ano tawag dito, magki-cleanse kayo energetically, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Libra. And before that, I would like to say hi muna. And say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si Atnel0929. Hello po sa inyo and welcome po sa aking channel and maraming salamat for your support. So, we have rest and rejuvenation, Libra. Maaaring pagod na kayo, okay? Maaari yung kapaguran na yan, hindi lang physical, kundi pati mental or emotional, siguro pagod na rin kayo. Kaya pinapanawagan na sa inyo ng divine universe na magpahinga kayo. Okay? Rest and rejuvenate and recuperate and recharge kasi kailangan nyo na yan sa ngayon. Okay? Maaari din na nararamdaman ninyo na meron na kayong mga imbalances sa buhay, no? Kung kayo ay nakakaramdam na ng mga konting siguro minsan na nararamdaman nyo na you're a little under the weather, meron na kayong minsan pananakit ng balikat, pananakit ng likod, ng paa, ng tuhod, ano na yan sa'yo, nananawagan na ang katawan ninyo niyan, no? Sumasakit na ulo, nananawagan na ang katawan nyo na magpahinga kayo, okay? Magpahinga, alagaan mo yung sarili, nurture yourself, nurture your body, yung ganon. Kaya, ito din, yun ang panawagan sa iyo ng spirit, no? So, we also have door to romance, ayan, so meron ditong bagong, pintong nagbubukas para sa romantic relationship. Baka ang iba sa inyo rito is going to, start a new love and romantic relationship. Pwedeng ganon. Or po pwede rin na second chance ito. Baka ang iba sa inyo na nasa romantic relationship na, baka nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, nagkaaway, meron sigurong, alam mo yun, may konting tampuhan, no? Maybe sa ngayon, magkakaayos na kayo, magkakausap na, and then you're going to give your relationship and your person another chance, no? Na makapagsimulang muli. So, what else? We have number 22, yin-yang balance, no? Libra. This is about balance. See, yung, parang nasabi ko kanina na baka may mga imbalances na nangyayari. Kasi nga, no? Pagod na kayo hirap na kayo sa katawan ninyo, and even your mind, 'di ba? Maaring sometimes fragmented na isip ninyo kasi nga kung stress out na kayo. Kaya you're being asked here to bring the balance back, no, in your life. At synchronicity ito, 22 and 33, double numbers. These two numbers are master numbers, no? So, I suggest, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng mga ito. I-google po ninyo kung ano yung number meaning ng master number 22 and master number 33 for more guidance dahil merong additional na impormasyon dyan na mapabasa kayo, no? Na gusto ng universe na mabasa ninyo, okay? So, we also have 53, magician in the mirror. Nasa higher energetic frequency sa ngayon, and you are going to manifest whatever it is that you want to manifest in your life, okay? Maaari din na kung ano man ang i-manifest ninyo, that is also going to yung parang mamamagnify pa siya, hindi lang siya yung kung ano lang talaga ang gusto mong
makamit, no? But magmamagnify pa siya. Pwedeng meron pang ibang bagay, no, na kasama niyan na mamamanifest ninyo. So kumbaga ano kayo ngayon, you are a master manifestor. Kung ano yung gusto ninyong ma-achieve, kung anong naisip ninyo, yan ay maaring makamit ninyo. So we also have Six of Pentacles. Ayan. So this is prosperity, This is prosperity. Pwede na ang iba sa inyo nangangailangan ng pera sa ngayon, and money will come in, no? Kusang lalapit ang pera sa inyo sa ngayon. Pwedeng merong dadating na extra bonus, pwedeng merong magpapahiram, merong magraregalo. It could be a windfall of money as well. So kung ano man saan man manggagaling ang perang yan, that is going to suffice, 'di ba? Kung ano ang pangangailangan mo, at hindi lang 'yon, maaari din na mas magkakaroon ka din ng pagkakataon na makapag-save ka pa, makapag-ipon ka pa, no? Makapagtabi. So we have Nine of Swords. Parang ano na siya, no? Parang na-stress na. So, siguro isa ito sa mga imbalances na sa buhay ninyo na nakikita mo na, no? Nararanasan mo na sa buhay mo. Kaya nga kailangan mo nang ibalik ang balanse sa buhay mo. Kasi maaaring nagsisimula na yung mga problema sa iyo. Kasi nagsisimula ang problema doon sa mga areas na kung ano yung mga yung napapabayaan, or nagkukulang kayo ng oras or attention doon sa mga areas na yon. So kadalasan, no, doon nagsisimula yung problema. Kasi kunyari meron na kayong imbalance, meron ng mga areas of life na nagkakaroon na kayo ng pagkukulang ng pansin, oras, panahon, attention sa mga yon. So nagsisimula ng konting or maliit na problema, and that also affecting other areas of life, no? Kaya nga dapat balanse lang talaga ang lahat, no? Lahat ng areas na pinapansin natin, binibigyan ng oras, 'di ba? Para maiwasan natin na magkaroon tayo ng problema, magkaroon tayo ng mga obstacles, yung mga ganon. So, in this case, meron ditong pwede rin na ito ay problema na talaga na existing, or baka ang iba sa inyo rito, maybe you are just anticipating what might be the problem, no? Kunyari, merong problema na kayo sa isang area of life ninyo. Pagkatapos, iniisip ninyo yung problema ninyo hanggang sa dumami na yung naiisip ninyo na pwede pang maging problema na madadamay ang ibang area of life, no? Pwedeng may ganong ganap sa inyo, pero yung iba dito, yung parang ina-anticipate ninyo ano ang pwede pang maging problema, 'di ba? So, wag na nating lawakan yung pag-iisip natin pagdating sa pag-iisip ng problema. Mas magandang i-limit lang natin yung iniisip natin doon sa kung ano yung na-find out ninyo na problema. Once na-find out ang problema kung ano, itabi na, no? Itabi na yung problemang yan, at isipin mo na, mag-focus ka na doon sa what can I do? 'Di ba? What can I do to solve the problem? Doon na kayo mag-focus rather than thinking of what other things, no, ang maaaring madamay ng problemang ito. 'Di ba? Wag na ninyong isipin 'yon, no? Isipin niyo paano ninyo solusyonan yung existing na problema. 'Di ba? Wag nang mag-isip ng kung ano-ano pa, no? Solusyon agad ang isipin para na makaalis ka kaagad sa sitwasyon na 'yan at wala nang maging problema pa. 'Di ba? Kasi kung papatagalin natin ang pagso-solve sa problema, 'di ba? Talagang manganganak ang problema. Pero kung magte-take action ka agad, no, para ma-solve mo ang problemang 'yan, so chances are pag nasara mo na yung problemang yan, na-solve mo na, so wala, hindi na yan manganganak, 'di ba? So what else? We have Seven of Cups. Ayan, merong mga opportunities dito na pwedeng dumating. Meron kayong mga pwedeng mapagpipilian, no, na mga
may mga choices dito na pwedeng naiisip ninyo kung anong magiging solusyon ninyo sa problema. So, pag-isipan mabuti. Okay? Pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung kung ano talaga dito yung makakabuti sa iyo, no? At makakasolve agad sa inyong problema. At for others of you po, pwedeng, ano yan, choices ng uh, opportunities kunyari sa trabaho, 'di ba? O kaya business, no? Baka mayroong mga business opportunities dito, business partnership, or baka mayroong opportunity dito na dumating na para makapag-put up kayo ng sarili ninyong business, yung mga ganon. So, don't jump into a situation na hindi ninyo pinag-isipan. So, pag-aralan at pag-isipan para hindi kayo magsisi in the end, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.